Sariwa pa rin sa alaala ko ang gabing yun. September 2025. Tahimik ang kapilya. Ang mahinang liwanag ng mga kandila ay sumasalamin kung saan nakaluklok ang mahal na sakramento. Tila huminto ang oras sa loob ng Blessed Eucharist. Ang bawat yabag ng mga taong pumapasok ay marahang naglalaho sa katahimikan at ang tanging naririnig ang mahihinang buntong hininga ng mga pusong dumudulog sa Diyos. Nakaluhod ako sa harap ng altar. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa aking rosaryo. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Isa-isa itong bumagsak sa aking mga kamay habang pilit kong binubuo ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Pagod na ako. Hindi lamang sa trabaho, hindi lamang sa mga responsibilidad sa buhay. Pagod na akong maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Pagod na akong marinig ang mga salitang, "Kaya mo yan, independent woman ka naman." Pagod na akong maging sandigan ng iba samantalang wala akong masandalan kapag ako naman ang nanghihina. Sa harap ni Jesus sa banal na Eucharistia, wala na akong kailangang itago. Hindi ko na kailangang magpanggap na malakas. Alam kong nakikita niya ang bawat sugat na pilit kong kinukubli sa likod ng aking mga ngiti. Panginoon, nanginginig kong bulong habang nakayuko. Hindi ko hinihingi ang perpektong lalaki. Hindi ko hinihingi ang mayaman o sikat. Gusto ko lang naman ng isang lalaking matino, isang taong marunong magmahal ng tapat. Isang lalaking hindi ako lolokohin, hindi ako iiwan kapag dumating ang pagsubok, at handang bumuo ng pamilya kasama ko. Huminto ako sandali. Hindi ko na napigilan ang paghikbi. Pasensya na po. Pagod na pagod lang po talaga ako. Pakiramdam ko noon, dinadala ko ang bigat ng maraming taong pagkabigo. Bawat nasirang pangarap, bawat maling taong pinagkatiwalaan ko ng puso. Bawat gabing umiiyak ako nang walang nakakaalam. Lahat ng yun, inilapag ko sa paanan ng Panginoon. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiling nakaluhod. Ang alam ko lamang, habang nakatitig ako sa banal na sakramento, unti-unting humupa ang unos sa loob ko. Sa gitna ng katahimikan, tila may isang mahinang tinig na bumulong sa aking puso. Hindi ito malakas. Hindi ito dramatiko. Isang salita lamang. Relax. Napamulat ako at muling tumingin sa mahal na Eucharistia. Wala akong narinig na tinig sa aking tainga. Ngunit malinaw na malinaw ang salitang umalingaw-ngaw sa aking puso. Relax. Para bang sinasabi ng Diyos, "Anak, alam ko ang laman ng puso mo. Huwag kang matakot. Hindi ako nahuhuli. Hindi ko nakakalimutan ang panalangin mo. Magtiwala ka lang." Hindi pa rin nawawala ang mga luha ko, ngunit iba na ang pakiramdam ko. Ang bigat na matagal kong pasan tila unti-unting gumagaan. Gumiti ako sa gitna ng aking pag-iyak. "Salamat po." Mahina akong sagot. "Maghihintay po ako." Hindi ko pa alam noon ang salitang relax ay hindi pala pangakong mawawala agad ang lahat ng problema. Isa pala itong paanyaya na magtiwala sa Kanya kahit hindi ko pa nakikita ang kabuuan ng Kanyang plano. At ito na ang simula ng aking kwento. Nung dumating si Miggy noong December 2025, naniwala ako sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Naramdaman kong baka ito na ang sagot ng Diyos sa mga panalangin iniiyak ko sa Kanya sa harap ng Blessed Eucharist. Hindi siya dumating na parang isang prinsipe sa kwento. Dumating siya ng tahimik, sa pamamagitan ng mga simpleng message, mahabang usapan, at mga pagkakataong unti-unti niyang pinatunayan ang kanyang pagkatao. Matino, masipag, mapagmahal, at higit sa lahat,
may pusong marunong magmalasakit. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita ang mga katangiang matagal ko nang pinagdarasal. Hindi siya mahilig sa matatamis na salita, ngunit ang bawat sinasabi niya ay may bigat at katapatan. Hindi siya ganun palabiro sa lahat ng oras, ngunit alam niyang patawanin ako sa mga sandaling mabigat ang pakiramdam ko. Hindi siya perpekto, ngunit totoo siya. Noong January 2026, kami unang nagkita. Ang hindi ko inaasahan, nangyari yun sa panahong pakiramdam ko ay nagsisimula na akong maging bagong tao. Nung nakaraang araw lamang nagpunta ako sa simbahan upang magkumpisal. Lumuhod ako sa harap ng pari at buong puso kong ipinagtapat ang lahat ng aking mga kasalanan, mga pagkukulang, at mga sugat na matagal ko nang kinikimkim. Paglabas ko ng kumpisalan, pakiramdam ko ay may malaking batong na alis sa dibdib ko. Matagal ko ring ipinagdasal na sana ay magsimula ako ng bagong taon na may malinis na konsensya, may kapayapaan sa puso, at may bagong pag-asa. Pagkagising ko kinabukasan, naisip kong gusto kong magkaroon ng isang simpleng pagbabago bilang simbolon ng bagong simula. Kaya dumiretso ako sa salon at nagpagupit ng buhok. Habang isa-isang nalalaglag ang mahahabang hibla sa sahig, para bang kasabay ding nalalaglag ang mga sakit, takot at pagkabigo ng mga nakaraang taon. Napangiti ako habang nakatingin sa salamin. Bagong taon, bagong buhay. Wala sa isip ko na magiging napaka-espesyal pala ng araw na yun. Pagsapit ng hapon, nalaman ko magkikita pala kami ni Miggy. Bigla akong kinabahan. Hindi ko yun inaasahan. Akala ko ay magpapatuloy pa muna kami sa tawag at mensahe. Hindi ko naisip na ganun kabilis kaming bibigyan ng pagkakataong magkaharap. Habang papunta ako sa aming tagpuan, paulit-ulit kong naaalala ang nangyari noong nakaraang araw sa kumpisalan. Hindi ko maiwasang mapangiti at mapaisip, Lord, ito na ba ang dahilan kung bakit sinabi niyo sa akin na relax? At nang sa wakas ay makita ko siya, parang huminto ang mundo. Nakatayo siya ron, nakangiti habang hinihintay ako. Nang magtagpo ang aming mga mata, tila ba nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang kaba ko napalitan ng kakaibang kapayapaan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ngunit para bang matagal ko na siyang kilala. Ang mga mata niya ay puno ng katapatan at ang kanyang mga salita tila musika sa aking pandinig. Sa bawat ngiti niya, unti-unting nabubuo ang paniniwala kong maaaring ito na nga ang taong matagal ko nang pinagdarasal. Nagulat pa nga ako dahil parang ang dami naming pagkakapareho. Pareho kaming pangalawang anak. Pareho kaming Taurus. Sa bawat detalye na nalalaman ko tungkol sa kanya, parang may isang bagay na nagsasabing may connection kami. Naging curious ako kaya tinanong ko ang birthday niya. Anong date ang birthday mo? Sa isip ko, Lord, kapag 223 magtataka na ako. 23 kasi ang favorite number ko eh. Bigla akong natigilan. Sa isip ko, wag naman sanang pareho. Dahil kung pareho pa talaga, hindi ko na alam kung matatawa ba ako o matatakot. Pero nang marinig ko ang sagot niya, parang nanlamig ako. 23. Napaatras ako sa upuan dahil sa gulat. Ang dami ng pagkakapareho. Parehong anak sa pamilya, parehong zodiac sign. Parang may kung anong dahilan kung bakit kami pinagtagpo. Pero kasabay ng mga pagkakatulad na yun, may isang bagay akong nalaman na hindi ko inaasahan. Pareho pala kaming may mga nakaraan na hindi basta-basta mabubura. At doon ko naisip, minsan hindi sapat na pareho kayo ng gusto, ng pangarap, o ng mga bagay na pinaniniwalaan. Dahil darating ang panahon na kailangan mong harapin kung paano nyo tatanggapin ang mga sugat at kwento na dala ng bawat isa. Ngunit habang mas lalo ko siyang nakikilala, unti-unti ko ring natutuklasan na ang lalaking nasa harapan ko ay may dalang isang kwentong hindi pa tuluyang nagsasara. Sa likod ng kanyang mababait na ngiti at responsableng pagkatao,
May isang aninong laging kasabay ng kanyang pangalan. Isang batang babae, si Pia. Hindi biological na anak ni Miggy si Pia. Hindi rin siya bunga ng sarili niyang relasyon. Ngunit sa loob ng maraming taon, siya ang tumayong ama ng batang yun. Siya ang nagpalaki, gumabay, nagsakripisyo, at nagmahal na parang sariling anak. Ngunit may isang bagay na hindi ko agad natanggap. Sa unang pagkakataong nakita ko ang larawan ng bata, may parabang kumurot sa puso ko. Hindi dahil may kasalanan ng bata, kundi dahil kamukhang kamukha niya ang dating kasintahan ni Mickey na si Amanda. Ang babaeng nag-iwan sa kanya ng napakalaking responsibilidad. Maraming sugat at isang pusong matagal ding natutong magmahal sa gitna ng sakit. Isang hapon habang nag-uusap kami sa video call, napansin ko ang tingin ni Miggy sa screen. Nakangiti siya habang tinitingnan ang litrato ni Pia, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Napangiti siya ng bahagya ngunit hindi nawala ang lungkot sa kanyang muka. Wala, naalala ko lang si Pia. Miss mo na siya? Tumango siya. Oh, mahirap din na nasasanay ka. 10 taon tapos malayo siya sa akin. Minsan naiisip ko kung kumusta na siya. Kung may problema ba siya. Kung tama ba ang pag-aalaga o kung malungkot siya. Tahimik lang akong nakinig. Nakikita ko kung gaano kahalaga sa kanyang bata. Nakikita ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Pia. Ngunit sa kabila nun, may isang kirot na hindi ko maipaliwanag. Hindi dahil may kasalanan si Pia. Hindi dahil ayoko sa bata. Kundi dahil alam kong ang batang yun ay konektado sa isang bahagi ng buhay ni Miggy na hindi ko kailanman magiging bahagi. At alam ko rin na may isang taong laging mananatiling bahagi ng kwento niya. Si Amanda. Miggy, mahina akong tawag. Hindi mo ba nararamdaman na parang may bahagi ka pa rin ng nakaraan na hindi mo tuluyang nabibitawan? Napatingin siya sa akin. Anong ibig mong sabihin, Ashley? Huminga ako ng malalim. Alam ko mahal mo si Pia. Alam kong hindi mo siya kayang iwan. Pero minsan naiisip ko kasi hanggang saan ba ako kasali sa buhay mo? At hanggang saan ang lugar ko kung may responsibilidad kang laging inuuna? Tumahimik siya. Ang ingay ng hangin sa ibang bansa ay naririnig ko sa kabilang linya. Ashley. Miggy, hindi ko naman sinasabing masama kang tao. Dahil pinipili mong alagaan siya. Sa totoo lang, nakakahanga nga yun, di ba? Pero natatakot ako. Bakit? Kasi baka dumating ang araw na kahit gusto mo akong piliin, hindi mo magawa. Dahil may mga bagay kang hindi kayang bitawan. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos marahan siyang huminga. Ay, Ashley, iba si Pia. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko siya biological na anak, alam ko yun. Pero 13 taon. Sa poder ko siya lumaki. 13 taong ako ang tinatakbuhan niya kapag natatakot siya. Kapag may problema, kapag kailangan niya ng gabay. Nangilid ang mga luha niya. Paano ko siya iiwan ngayon? Pero, hindi ka ba napapagod? Lahat ng kinikita mo halos napupunta na sa kanya. Hirap ka makaipon dahil sa responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo. Tumango siya ng marahan. Oh, nakakapagod. Napatingin ako sa kanya. Pero may mga taong mahal natin na kahit nakakapagod, hindi natin kayang talikuran. Napayuko siya. Kung ako yung taong umalis sa buhay ni Pia na minahal niya bilang pamilya, ano yung mararamdaman niya? Miggy, hindi ko kayang gawin yun, Ashley. Pero, paano naman ako? Napatingin siya sa screen. Ashley, hindi ko gustong maramdaman mong pangalawa ka. Pero minsan, ganun na yung mararamdaman ko eh. Natahimik siya.
Pakiramdam ko kasi may mga laban akong hindi ko kayang panalunan. Hindi ako lumalaban kay Pia, alam ko yun. Bata siya. Wala siyang kasalanan. Pero nahihirapan ako dahil may bahagi ng buhay mo na hindi ko alam kung saan ako lulugar. Ashley, hindi mo ba naiintindihan? Gusto ko rin ng pamilya. Gusto ko rin ng lalaking ako ang pipiliin araw-araw. Huminga siya ng malalim. Pinipili kita. Hindi pa ba sapat yun? Pero pinipili mo rin siya. Oo. At doon ako nasasaktan. Doon ako nasaktan. Dahil alam kong tama siya. May mga pagmamahal palang hindi kailangang pagpilian. Ngunit bilang isang taong may sariling sugat at takot, nahirapan akong tanggapin yun. Napapikit ako. Ang sakit-sakit. Dahil ako mismo, ginawa ko ang bagay na hindi ko matanggap sa iba. Noong 2021, pinangalan sa akin ng isang bata dahil sa isang kaibigang gustong mag-ampon, ngunit kailangan ng pangalan ng ina. Ngunit nang dumating ang panahon na kailangan kong pumili para sa sarili ko, pinutol ko ang lahat ng koneksyon. Iniwan ko ang batang yun noong 3 taong gulang pa lamang siya. Alam ko namang nasa mabuti siyang kamay. Sinabi ko sa sarili ko noon na kailangan kong magsimula muli. Hindi ko siya tunay na anak. Ang nagdesisyong ampunin nito ay ang Becky na tumatayong ama nito. Kailangan kong linisin ang landas ko para sa magiging partner ko. Ngunit habang nakikita ko si Miggy, unti-unti kong nakikita ang pagkakaiba namin. Siya kasi, nanatili. Ako, umalis. At doon nagsimulang lumabas ang sakit na matagal ko nang tinatago. Inanindigan niya ang responsibilidad na hindi niya dugo. Samantalang ako, sinimulan kong tapusin ang nakaraan para humarap sa bagong bukas. Sabi mo, pareho lang tayo ng sitwasyon. Sabi ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig. Pero Miggy, hindi tayo pareho. Ashley, ako tinapos ko na ang kwento ko. Pinili kong isara ang pinto. Huminga ako ng malalim. Pero ikaw, araw-araw mong binubuksan ang pinto ng nakaraan. Tumingin siya sa akin ng may lungkot. Hindi ang nakaraan ang binubuksan ko, Ashley. Huminto siya. Ang kinabukasan ni Pia ang pinoprotektahan ko. At sa sandaling yun, wala ako naisagot. Dahil alam kong hindi siya nakikipaglaban para sa nakaraan. Nakikipaglaban siya para sa isang batang nangangailangan. Ibinaba ko ang tawag, hindi dahil ayoko siyang marinig, kundi dahil hindi ko na kayang marinig ang katotohanang masakit tanggapin. Ang bigat sa dibdib ko, tila isang bato na pilit akong nilulunod. Lumipas ang mga buwan habang lumalalim ang relasyon namin ni Miggy. Mas lalo ko ring nararamdaman na ang pagmamahal ay hindi lang puro masasayang sandali. Kasabay ng paglapit namin sa isa't isa ay ang unti-unting paglabas ng mga kwento mula sa kanyang nakaraan. Ang mga kwentong hindi ko alam kung kaya kong tanggapin. Naalala ko habang nag-uusap kami. May nabanggit siya tungkol sa isang singsing. Anong singsing? Tanong ko nang mapansin kong nagbago ang ekspresyon niya. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Isang singsing. Para kanino? Sa ex ko noon. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. Ex mo? Binili ko yun nung nakaraang taon. Napatawa ko ng mahina pero walang saya ang tawa ko. Panahon bago tayo nagkakilala? Oo, tama ka. Hindi ko alam kung bakit pero ang simpleng impormasyon na yun, parang may maliit na tinik na pumasok sa puso ko. Hindi naman dahil may ginawa siyang mali. Wala pa kami nun. Wala siyang obligasyon sa akin. Pero masakit pa rin. Dahil habang ako ay nananalangin para sa isang bagong simula, siya naman pala ay nagmumula pa sa isang kwento
na may mga bakas pa ng nakaraan. So, anong nangyari sa Singsing? Nalaman kong niloko niya ako. At anong ginawa mo? Binenta ko na. Bakit? Para matapos na. Hindi ko na gustong may bagay na magpapaalala sa akin sa kanya. Tahimik akong tumingin sa kanya. Sabi mo di ba nakamove on ka na? O matagal na? Sigurado ka ba? Anong ibig mong sabihin? Sigurado ka bang siya lang ang iniwan mo? O pati yung mga alaala, yung mga pangarap, yung 7 taon na kasama mo siya? Ashley, hindi ko mabubura ang 7 taon ng buhay ko. Parte yon na kung sino ako ngayon. Pero hindi ibig sabihin na mahal ko pa siya. Napayuko ako. Alam kong may punto siya. Ngunit para sa akin bawat piraso ng kanyang nakaraan, tila mga tinik na tumutusok sa akin. Ang mga kwento niya, ang mga alaala niya, ang mga taong minsang naging bahagi ng buhay niya. Lahat yun ay parang mga anino ang kailangan kong tanggapin. Kahit hindi ko naman pinili. At higit sa lahat, nandun pa si Amanda, ang tunay na ina ni Pia. Ang babaeng kahit hindi na bahagi ng puso ni Mickey, mananatiling bahagi ng buhay niya dahil sa isang bata. Kahit nasa ibang bansa si Mickey, hindi tuluyang naputol ang koneksyon nila ni Amanda. Hindi dahil may natitirang pagmamahal, kundi dahil may isang batang nangangailangan sa kanilang responsibilidad. Si Micah, ang ate ni Miggy, ang nagsisilbing tagapag-alaga ni Pia sa Pilipinas. Dahil sa pag-aalaga rito, tumigil rin siya sa pagtatrabaho. Ang mga gastusin ni Pia, tuition, pagkain, damit, mga pangangailangan sa pag-aaral, lahat ay sinasagot ni Miggy. Isang gabi habang pinag-uusapan namin ang tungkol dito, hindi ko na napigilang magsalita. Miggy, hanggang kailan na ganito? Napatingin siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hanggang kailang ikaw ang sasalo ng lahat. Ashley, hindi ko sinasabing huwag mong tulungan si Pia. Naiintindihan ko na mahal mo siya. Pero hindi mo ba nakikita na parang ikaw ang gumagawa ng lahat? Tahimik siya. Ikaw ang nagtatrabaho. Ikaw ang nagpapadala. Ikaw yung nag-aalala. Ikaw ang naghahanap ng solusyon. Anong gusto mong gawin ko? Tanungin mo rin naman si Amanda kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Napabuntong hininga siya. Nanay siya ni Pia. Oo, pero ikaw kumikilos na parang ikaw lang ang magulang. Ashley, hindi ko sinasabi to dahil ayoko kay Pia. Kung ganun, bakit parang galit ka? Natahimik ako dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi naman talaga ako galit sa bata eh. Hindi ako galit dahil tumutulong siya. Ang totoo, natatakot ako. Natatakot lang ako, Mickey. Lumambot ang mukha niya. Para saan ba? Saan ka ba natatakot? Na baka dumating yung araw na wala nang matira para sa atin. Na habang binubuo natin ang pangarap natin, may mga responsibilidad kang hindi matatapos. Lumapit siya sa screen. Ashley, hindi ko hinihingi na akuin mo ang lahat. Pero, kailangan ko tanggapin ang lahat, di ba? Hindi siya nakasagot agad. At sa katahimikang yun, naramdaman ko ang bigat ng realidad. Mahal ko si Miggy. Pero ang pagmamahal pala sa isang tao, hindi lamang pagtanggap sa magagandang bahagi niya. Kasama rin dito ang pagtanggap sa mga laban na dala niya. At hindi ko pa alam noon kung kaya ko bang yakapin ang buong kwento ni Miggy. Kasama ang mga pahina na hindi ako ang nagsulat. Isang gabi habang nasa Pilipinas ako at si Miggy naman ay nasa ibang bansa, nag-video call kami. Sa mga gabing ganun, yun lamang ang paraan para maramdaman namin kahit paano ay magkalapit kami. Ngunit ng gabing yun, hindi lambing ang dala ng tawag. May bigat. May mga tanong na matagal nang nakatago.
Ipinakita ni Miggy ang mga mensahe nila ni Amanda. Habang binabasa ko ang bawat salita sa screen, naramdaman ko ang unti-unting pag-akyat ng init sa aking katawan. Parang may apoy na nagsisimulang kumalat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung galit ba ako, nasasaktan o naaawa. Siguro lahat. Huminto ko sa isang mensahe. Nakikita mo ba profile picture ko? Picture yan nila Pia. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. So keep in mind, di ko nalilimutan na may Pia ko. Never. Napatawa ko ng mahina, ngunit walang saya ang tawa ko. Isang mapait na ngiti lamang. Never. Bulong ko. Tahimik si Miggy sa kabilang screen. Napatingin ako sa kanya. Paano niya nasasabi yun, Miggy? Ashley. Paano niya nasasabing hindi niya nalilimutan si Pia kung sa loob ng 13 taon, ikaw ang tumayong nandiyan para sa bata? Hindi siya sumagot. Ikaw na nga lahat-lahat eh. Ikaw ang nagpapadala ng suporta. Ikaw ang umaako ng mga bagay na dapat hindi lang ikaw ang gumagawa. No, hindi dapat naman talaga ikaw. Huminga ako ng malalim. Pero kapag hinihingi mo lang ang tulong niya bilang ina, parang ikaw pa yung masama eh. Ashley, hindi simpleng sitwasyon. Alam ko, Miggy. Napaluha ako. Alam kong hindi simple. Pero hindi rin tama na ikaw lang ang bumubuhat niyan. Tahimik niyang tiningnan ng screen. Alam kong pagod na rin siya. Nakita ko rin ang mga mensahe niya kay Amanda. Hindi siya nanunumbat. Hindi siya nananakot. Nakikiusap siya. Gusto niyang malaman ni Pia ang katotohanan. Ayaw niyang lumaki ang bata na may maling paniniwala tungkol sa sarili niyang pinagmulan. Gusto niyang maging responsable ang lahat ng taong dapat naroon para sa bata. At higit sa lahat, gusto niyang magkaroon ng sarili niyang pamilya. Kasama ako. Ngunit ang sagot ni Amanda ang lalong nagpabigat sa pakiramdam ko. I don't think so, because your purpose does not align to it. At ang mga kasunod, if that's so, parang naaawa ka lang pala sa anak ko at yung pagmamahal wala na. Napapikit ako. Huminga ako ng malalim. Miggy, bakit? Ang galing niyang baliktarin ang sitwasyon. Ashley, Miggy, ginagamit niya yung pagmamahal mo kay Pia para hindi ka makaalis sa responsibilidad na dapat hindi lang sa'yo. Natahimik siya. Pero paano ko siya iiwan, Ashley? Mahina ang boses niya. Si Pia, masasaktan siya. At doon ako natigilan dahil alam kong totoo yun. Miggy, hindi ko sinasabing ganun. Pero bakit parang yun ang naririnig ko sa'yo? Hindi! Napailing ako habang pinipigilan ng luha. Ang sinasabi ko, kailangan mo lang magtakda ng hangganan. Tahimik siya. Kailangan mo din ipaglaban yung sarili mo. Ashley, hindi kailangan mong isipin na may kinabukasan din tayo. Tumingin siya sa akin mula sa screen. Ano bang gusto mong gawin ko? Napabuntong hininga ko. Gusto ko lang namang makita na hindi ikaw lang ang lumalaban. Sandali siyang natahimik. Ashley, nahihirapan ako. Alam ko. Ang hirap maging nasa gitna. Kapag pinili kong manahimik, parang pinabayaan ko si Pia. Kapag nagsalita ako, parang akong sumisira sa lahat. Nangilid ang mga luha ko. Pero, paano naman tayo, Miggy? Hindi siya sumagot. Paano naman ang plano nating kasal? Tahimik ang kabilang linya. Kaya ko bang tanggapin na habang binubuo natin ang pangarap natin, may mga bagay sa nakaraan mo na patuloy na kumakatok? Kaya ko bang tanggapin na may isang taong laging magiging konektado sa buhay mo? Ashley, di ako masamang tao, Miggy. Nanginginig na ang boses ko. Pero natatakot ako. Napatingin siya sa akin.
Miggy, pagod na ako makipaglaban sa mga multo ng nakaraan mo. Pinunasan ko ang luha ko. Gusto ko lang naman ng isang bagong simula. Isang simula na hindi ako laging natatakot na may isang bagay na mas mauuna sa akin. Isang simula na hindi ako kailangan magtanong kung sapat ba ako. Tahimik si Miggy. At sa unang pagkakataon, kahit nasa magkaibang bansa kami, ramdam ko ang bigat ng pagitan namin. Dahil to sa dalawang pusong parehong may sugat, parehong naghahanap ng paraan kung paano magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang digmaan ng emosyon. Hindi ko na alam kung alin ang mas nakakapagod. Ang mga problemang dumarating o ang pakiramdam na ako ang laging kailangang umintindi. Pinadala ni Miggy kay Amanda ang isang kontrata. Isang legal na kasunduan para sa sustento ni Pia. Hindi para manumbat. Hindi ito dahil gusto niyang itapon ang responsibilidad. Ang gusto lang ni Miggy, magkaroon ng malinaw na hangganan. Gusto niyang matutong hatiin ang bigat na matagal niyang pasang mag-isa. Gusto niyang sabihin kay Amanda na hindi niya kailangang harapin ng lahat ng siya lamang. Dahil kung tutuusin, hindi naman dapat siya kasali dito. At higit sa lahat, gusto niyang ipaalala na may isang ina na kailangan ding gampanan ang kanyang bahagi. Habang hinihintay namin ang sagot ni Amanda, tahimik lang ako sa video call. Nakikita ko ang pagod sa mukha ni Miggy. Yung pagod ng taong gustong gawin ang tama pero palaging natatakot na may masaktan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang sagot. Binasa niya ang mensahe. At unti-unting nagbago ang mukha niya. Ano? Anong sabi niya? Hindi siya agad sumagot. Ashley, anong sinabi niya? Inikot niya ang screen papunta sa akin at doon ko nabasa. 5K, fixed monthly. Take it or leave it. Nanahimik ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o masasaktan. Yun lang? Hindi sumagot si Miggy. Yun lang yung sagot niya? Ashley, Miggy, after everything. Huminga ako ng malalim. Hindi ko sinasabing wala siyang pinagdadaanan, Miggy. Naiintindihan ko na may trabaho siya, may iba pang anak, may mga bayarin siya. Tumingin ako sa kanya. Pero bakit parang sa tuwing may problema, ikaw lagi ang kailangang umunawa? Ikaw ang nagbibigay ng solusyon, ikaw ang naghahanap ng paraan. Ikaw umiintindi sa dahilan ng lahat. Nangingilid ang luha ko. Pero sino yung umiintindi sa'yo? Ashley, hindi ko to sinasabi dahil ayoko kay Pia. Alam mong hindi yun ang dahilan. Tumango siya ng bahagya. Ang masakit sa akin, Miggy. Alam mo ba kung ano? Parang habang inaayos mo ang mga naiwan ng nakaraan mo, ako naman ang naghihintay sa gilid. Ashley, hindi kita iniiwan. Alam ko. Pero minsan, kahit hindi mo sinasadya, pakiramdam ko, naiisang tabi mo ako. Makalipas ang ilang araw, muling kinausap ni Miggy si Amanda. Hindi siya galit. Hindi na rin siya nakikipagtalo. Ang natira na lang ay pagod. Amanda, gusto ko lang maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Tahimik si Amanda. Hindi ko naman sinasabing wala kang pagmamahal sa bata. Alam mong anak mo siya. Alam ko, mahal mo siya. Huminga ng malalim si Miggy. Pero alam mo, hindi ko maintindihan. Bakit parang sa akin mo pa rin gustong iwan ang pinakamabigat na bahagi? Natigilan si Amanda. Anong ibig mong sabihin? 13 taon, Amanda. Nanginginig ang boses ni Miggy. 13 taon. Ginampanan ko ang papel na dapat sana ay sa'yo. Hindi naman dahil obligado ko. Ginawa ko yun dahil minahal ko si Pia. Napayo ko siya. Pero noon magkasama tayo. Noon pinili kong tumayo bilang ama niya. Dahil magkarelasyon tayo. At gusto ko yung protektahan. Sandaling katahimikan. Pero Amanda, iba ng sitwasyon ngayon.
Iba na ang buhay natin. May sarili ka ng pamilya, may asawa ka na, may mga anak ka na. Humina ang boses ni Miggy. At minsan, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, bakit kapag tungkol kay Pia, sa akin pa rin napupunta ang tanong kung paano siya susuportahan. Ano bang gusto mong sabihin, Miggy? Wala naman ako sinabing huwag kang tumulong, di ba? Hindi ko rin sinabing talikuran mo siya. Ang gusto ko lang malaman, bakit hindi natin to pag-usapan kasama ang asawa mo? Natahimik si Amanda. Si Pia ay anak mo. At bilang asawa mo, kasama siya sa buhay mo ngayon. Bakit parang ako pa rin ang unang tinatakbuhan kapag kailangan ng suporta? Ayokong idamay siya. Pero bakit? Naging mabigat ang tanong ni Miggy. Kung tunay na anak mo si Pia, bakit parang kailangan mong itago ang bigat nito sa kanya? Bakit ako kailangang humako ng responsibilidad na iniwan natin noon? Ano bang gusto mong mangyari? Ipagkalat ko ang tungkol sa kanya sa lahat? Hindi yun ang sinasabi ko. Napapikit si Miggy. Ang sinasabi ko lang, Amanda, may pamilya ka na ngayon. May taong kasama sa buhay. May taong dapat mong kausapin tungkol sa mga responsibilidad mo. Madali para sa'yo sabihin yan. Hindi madali. Mabilis na sagot ni Miggy. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Dahil sa tuwing sinasabi kong kailangan ko rin ng tulong, parang lumalabas na ayaw ko na kay Pia. Samantalang ang totoo, gusto ko lang maramdaman na hindi ako mag-isa. Tahimik si Amanda. Alam mo ba kung bakit ako nagalit? Nung sinabi mong baka hindi ko na mahal si Pia. Dahil ang sakit marinig yung mula sa taong nakakaalam kung gaano ko siya ipinaglaban. Pero, anong mali ko? Ikaw nangako noon. Oo, alam ko. Nangako ako noon, nung tayo pa. Natahimik si Amanda. Pero Amanda, hindi mo ba naiintindihan? Ang pangakong yun ginawa ko dahil ikaw ang kasama ko noon. Dahil isang pamilya tayo noon. Huminga siya ng malalim. Pero nagbago ang panahon, nagbago ang buhay natin. May mga bagong responsibilidad na rin tayo. Anong ibig mo sabihin? Iwan mo na siya? Napailing si Miggy. Hindi. Matatag ang boses niya. Hindi ko iiwan ang bata. Pero ayoko rin na habang pinaglalaban ko ang pagiging ama ko sa kanya, nakakalimutan naman na ikaw ang tunay niyang ina. Ang hinihingi ko lang, Amanda, huwag mo akong ilagay sa posisyon na parang ako lang ang may obligasyon. Napabuntong hininga siya. Oo, mahal ko ang bata, pero gusto ko rin magkaroon ng sariling buhay. Gusto ko rin bumuo ng pamilya. Gusto ko rin magkaroon ng kinabukasan na hindi puno ng takot kung hanggang kailan ko kakayanin. At sana maintindihan mo, hindi ibig sabihin na humihingi ako ng tulong ay nabawasan ang pagmamahal ko. Pero bakit parang gusto mo nang bumitaw? Masakit ang tanong ni Amanda. Napapikit si Miggy. Dahil pagod na akong hawakang mag-isa ang isang responsibilidad na dapat dalawang may dala. Kinagabihan nag-usap kami ni Miggy. Pareho kaming tahimik. Ashley. Galit ka ba sa akin? Napatingin ako sa screen. Hindi. Pero nasasaktan ka. Tumulo ang mga luha ko. Oo. Bakit? Kasi mahal kita. Kung hindi kita mahal, hindi ako masasaktan. Pinunasan ko ang mga luha ko. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Laging sabihin na naiintindihan kita. Ashley, kasi naiintindihan talaga kita, Miggy. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo kayang talikuran si Pia. Naiintindihan ko kung bakit gusto mo ayusin ang lahat. Pero
Sana maintindihan mo rin na may puso akong napapagod din. Napayuko siya. Pinili kitang mahalin kasama ang lahat ng dala mo. Pero minsan natatakot ako na baka habang tinatanggap ko ang buong mundo mo, makalimutan mo ba isang taong naghihintay din na piliin mo? Ashley, pagod na akong maging taong laging nagsasabi ng okay lang. Nabasag ang boses ko. Kasi, hindi naman palaging okay. May mga gabi na umiiyak ako pagkatapos natin mag-usap. Dahil ayoko iparamdam sa'yo na kailangan mo magmili nung una. Pero gusto ko ring maramdam na hindi ako kailangang mawala para magkasya ang lahat. Matagal siyang hindi nagsalita hanggang sa mahina niyang sinabi, "Hindi ko alam na ganito na pala kasakit para sa'yo." Kasi, Miggy, yung totoo, hindi ko pa naman ipinapakita ang lahat-lahat sa'yo. Dahil ayoko maging dagdag dyan sa problema mo. Pero, actually, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Doon nga ako natatakot, Miggy. Bakit? Kasi gusto kong maging pahinga mo pero natatakot ako na habang nagpapahinga ka sa akin, ako naman yung maubos. Tahimik kaming pareho, dalawang taong nagmamahalan, pero parehong may sugat na kailangang pagalingin. At sa gabing yun, walang nanalo, walang natalo. May isang babaeng nasaktan, pero pinipili pa rin umunawa. May isang lalaking naharap sa katotohanang hindi sapat ang mabuting intensyon kung may pusong nasasaktan sa tabi niya. At may isang nakaraan na kailangan ng ayusin bago tuluyang makapagsimula ang kanilang kinabukasan. Dahil alam kong hindi niya rin alam ang tamang sagot. Tama na, mahina akong sabi. Ashley, hindi sapat na mahal natin ang isa't isa, Miggy. Kailangan din natin matutong alagaan yung pusong minahal natin. At doon nagtapos ang tawag namin. Hindi dahil wala na akong pagmamahal, kundi dahil minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pagpili kung sino ang mahal mo, kundi ang paghahanap ng paraan kung paano mamahalin ang isang tao nang hindi nawawala ang sarili mo. Isang gabi tumawag si Miggy. Ang boses niya ay basag. Ashley, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas. Hindi ko na kayang distansya. Hindi ko na kayang ganitong setup. Bakit? Kasi na-realize ko, hindi ako magiging masaya kung hindi ko maaayos ang lahat. Hindi ko pwedeng ibigay sa iyo isang puso na may mga nakatali pang kadena. Gusto kitang pakasalan, Ashley. Pero kailangan kong palayain si Pia mula sa kasinungalingan at kailangan kong palayain ang sarili ko mula kay Amanda. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso. So, anong plano mo? Sasabihin ko ang totoo kay Pia at haharapin ko si Amanda. Hindi na ako makikipag-usap sa chat. Haharapin ko siya ng mata sa mata. Gusto kong malaman niya na ang pagiging ama ay hindi lang sa pangalan kundi sa gawa. At gusto kong malaman niya na hindi na ako ang magiging tagasalo ng lahat ng kapabayaan niya. Miggy, sana lang kapag nagawa ko na ito, matanggap mo pa rin ako. Sana matanggap mo rin si Pia, hindi bilang pabigat, kundi bilang isang batang kailangan lang ng pagmamahal. Hindi ko hinihiling na ituring mo siyang anak, pero sana huwag mo siyang ituring na kaaway. Umiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paghanga sa kanya. Ang lalaking ito sa kabila ng lahat ng sakit, may puso pa rin na kayang magpatawad at magsakripisyo.
Dumating ang araw ng pagbabalik ni Miggy sa Pinas. 3 gabing halos hindi ako nakatulog. Matagal kong hinintay ang araw na yon. Ang araw na hindi na screen lang ang hahawakan ko habang kausap siya. Ang araw na hindi na boses lang ang naririnig ko kapag namimiss ko siya. Gusto kong pumunta sa airport. Gusto kong ako ang unang makita niya. Gusto kong ako ang unang yumakap sa kanya pagkatapos ng matagal naming paghihintay. Pero dumating ang araw na yon. Pinili ko manatili. Hindi dahil ayoko siyang makita. Hindi dahil nagtatampo ako. Kundi dahil alam kong hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang makita ang eksenang matagal kong iniisip. Ang pagbaba niya sa eroplano. Ang paglapit ng mga taong naghihintay sa kanya. At ang posibilidad na ang unang yayakap sa kanya ay si Pia. Anak ng babaeng naging bahagi ng pinakamalaking sugat ng nakaraan niya. Alam kong hindi kasalanan to ng bata. Alam kong wala siyang alam sa mga komplikasyon ng mga matatanda. Wala siyang kasalanan sa sakit na nararamdaman ko. Pero, tao lang ako eh. May mga bagay na kahit naiintindihan ang isip ko, kailangan pa rin pagdaanan ng puso ko. Ayokong pumunta ron na may pilit ng ngiti. Ayokong yakapin si Miggy habang may tinatago akong sakit. Ayokong sa unang araw ng pagbalik niya ang makita niya sa akin. Isang babaeng pilit lumalaban sa isang emosyon na hindi pa niya kayang ayusin. Kaya hinayaan kong pamilya niya ang sumalubong sa kanya. Hinayaan kong maramdaman niya ang saya ng pagbabalik sa tahanan niya. Kahit sa loob ko, may maliit na bahagi na nagtatanong. Kung mahal niya ako, bakit hindi ako ang unang nandoon? Pero agad kong sinagot ang sarili ko. Hindi lahat ng bagay tungkol sa akin. At yun ang mahirap. Dahil mahal ko siya, kaya kailangan ko matutong umunawa kahit masakit. Kinagabihan tumawag si Miggy. Pagkakita ko sa mukha niya sa screen, alam kong hinahanap niya ako. Ashley! Hi! Tahimik siya sandali. Hindi ka pumunta. Oo. Bakit? Matagal akong hindi nakasagot. Dahil paano ko ipapaliwanag na ang dahilan ay hindi galit, na hindi ko kinamumuhian ng bata, na ang pinipigilan ko lang ay ang sariling puso ko na hindi pa handang humarap sa lahat. Miggy, huminga ako ng malalim. Alam kong hindi mo siguro maiintindihan agad. Naintindihan ko. Hayaan mo muna akong sabihin to. Tumahimik siya. Hindi ako pumunta dahil gusto kong bigyan ng panahon ng pamilya mo. Sandali ako huminto. Pero hindi lang yon. Naging seryoso ang mukha niya. Natakot ako. Anong kinatakot mo? Nangilid ang luha ko. Na makita ko ang eksenang alam kong masakit para sa akin. Hindi dahil kay Pia. Alam ko namang wala siyang kasalanan, pero hindi ako handang makita na ang unang sasalubong sa'yo ay ang batang konektado sa nakaraan mo. Masakit sabihin pero yun yung totoo eh. Pinipili kong intindihin ka, Mickey. Pero sana maintindihan mo rin ako. Hindi ako galit sa bata. Nasasaktan lang ako sa lahat ng bagay na kasama ng sitwasyong ito. Sobrang mahal kita kaya pinipilit kong tanggapin ang mga bagay na hindi ko naman pinili. Alam ko, hindi ko hiling na mawala ang nakaraan mo. Ang hinihiling ko lang, sana wag mong kalimutan habang inaayos mo ang mga bagay na naiwan dun. May puso rin ako sinusubukang ingatan dito. Matagal kaming natahimik at sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko dahil narinig niya. At minsan, yun muna ang kailangan ng isang pusong pagod na umintindi. Hindi solusyon agad, hindi pangako, kundi ang maramdaman na may taong nagsasabing, nakikita kita,
naririnig kita at hindi kita iiwan habang inaayos natin to. Pagkatapos ng lahat, hindi naging madali ang pagtanggap ko sa buong sitwasyon. Uulitin ko, hindi dahil ayoko kay Pia. Hindi dahil itinuring ko siyang hadlang sa buhay namin ni Miggy. Kundi dahil tao lang ako. May mga araw pa rin na bumabalik ang sakit. May mga sandali na naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Ang mga gabing umiiyak ako. Ang mga pagkakataong kailangan kong lunukin ang sakit para lang maintindihan siya. At ang mga oras na tinanong ko ang sarili ko kung kaya ko bang tanggapin ang buong kwento ng taong mahal ko. May mga sandali rin na kapag tinitingnan ko si Pia, naaalala ko ang mga bagay na konektado sa nakaraan. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan kong paghiwalayin ang sakit sa isang inosenteng bata. Dahil si Pia ay hindi si Amanda. Hindi niya kasalanan ang mga desisyong ginawa ng mga matatanda. Hindi niya kasalanan ng mga sugat na dala namin. Siya isang batang nangangailangan lamang ng pagmamahal at pangunawa. At unti-unti, nagbago ang puso ko. Si Micah ang nanatiling malaking bahagi ng buhay ni Pia habang lumalaki siya. Mula bata hanggang sa matapos niyang high school, si Micah ang naging sandigan niya. Siya ang nag-alaga. Siya ang kasama sa mga simpleng araw. Siya ang naging pamilya ni Pia sa mga panahong kailangan niya ng gabay. At habang papalapit na ang panahon ng kolehiyo, napag-usapan na si Pia ay kukunin na ni Amanda. Gusto ni Amanda na subukan niyang gampanan ang kanyang papel bilang ina. Hindi man nabura ang mga nangyari noon, pinili naming huwag nang mabuhay sa galit. Dahil natutunan ko na hindi ko kailangan maging katulad niya para maging mabuting tao. Hindi ko kailangan patunayan na mas tama ako. Ang kailangan ko lamang, piliin ang tama sa harap ng Diyos. Isang hapon, habang nagbabasa kami ni Pia ng libro, bigla siyang tumingin sa akin. Tita, bakit ka po umiiyak? Napahinto ako. Hindi ko namalaya na may luha na pala sa aking mga mata. Nginitian ko siya at hinawakan ang kanyang pisngi. Wala, masaya lang ako. Kasi nandito ka, Pia. At sa simpleng salitang yun, parang may pader na unti-unting gumuho sa loob ko. Ang takot ko sa nakaraan, ang sakit na dala ng mga pinagdaanan namin. Ang guilt ko sa mga bagay na hindi ko na mababago. Unti-unti, natunaw. Napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong sitwasyon. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng taong walang komplikasyon. Ang pagmamahal ay ang kakayahang tanggapin ang buong kwento ng isang tao. Ang kanyang sugat, ang kanyang nakaraan, at ang mga bagay na kailangan pa niyang ayusin. Dumating na nga ang araw na matagal naming pinagdarasal ni Miggy, ang araw ng aming kasal. Hindi ito isang ingranding seremonya, isang intimate wedding lamang. Tanging ang pinakamahalagang tao sa buhay namin ang naroroon, ang mga taong naging bahagi ng kwento namin, ang mga taong sumuporta sa amin, at ang mga taong tunay na konektado sa aming dalawa. Habang naglalakad ako papunta sa altar, hawak ang kamay ng aking mga magulang. Hindi ko napigilang maiyak. Naaalala ko ang mga gabing nakaluhod ako sa harap ng Blessed Sacrament. Ang gabing halos wala na akong lakas. Ang gabing sinabi ko sa Diyos na gusto ko lamang ng isang maayos sa pamilya, ng isang taong magmamahal sa akin ng tapat. Hindi ko alam noon na ang sagot sa dasal ay hindi darating bilang isang madaling kwento. Darating siya kasama ang pagsubok. Darating ang mga bagay na kailangan ko matutunan. Kasama ang pagkakataong baguhin ang sarili ko. Sa harap ng altar, nakita ko si Miggy, ang lalaking hindi perpekto, ang lalaking may nakaraan.
Pero ang lalaking pinili akong mahalin at ipaglaban, masaya, nakangiti, at sa araw na yon, si Pia ay hindi ko na nakita bilang bahagi ng sugat ng nakaraan. Nakita ko na siya bilang bahagi ng biyayang dumating sa buhay namin. Hindi man kami biological na mag-ina, ngunit pinili kong maging isang taong maaari niyang sandalan, hindi para palitan ang sino man, kundi para idagdag ang pagmamahal na kailangan niya. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami ni Miggy sa ibang bansa. Doon namin sinimulan ang panibagong kabanata ng buhay namin. Doon namin binuo ang sariling pamilya. Isang pamilyang hindi nagmula sa perpekto, kundi nagsimula sa katotohanan, pagpapatawad at pagmamahal. Habang nakatingin ako sa buhay na mayroon kami ngayon, hindi ko maiwasang maalala ang isang salita na minsang dumating sa akin noong ako ay puno ng luha. Relax. Noon, hindi ko alam kung bakit yun ang sagot. Akala ko kailangan ko maghintay para mawala lahat ng problema. Akala ko kailangan ko magkaroon ng kwentong walang sakit. Pero ngayon naiintindihan ko na. Ang relax, hindi ibig sabihin na magiging madali ang lahat. Ang ibig sabihin nito, magtiwala. Magtiwala na kahit may bagyo, may dahilan ng bawat pangyayari. Magtiwala na ang Diyos ay may plano kahit hindi ko pa nakikita. At ngayon, habang hawak ko ang kamay ni Miggy at tinitingnan ang buhay na binuo namin, tumingala ako sa langit at bumulong. Salamat, Panginoon. Salamat dahil sa gitna ng lahat ng luha, dinala mo ako sa lugar kung saan ako dapat naroroon. Ngayon, alam ko na kung bakit mo sinabi sa akin noon. Relax. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagtakas sa mga pagsubok. Matatagpuan to kapag pinili mong harapin ang mga ito ng may pananampalataya, pagmamahal, at mga taong handang manatili kasama mo. At sa huli, masasabi ko lamang, salamat sa Diyos. Dahil ang kwentong akala ko ay sisira sa akin, siya palang kwentong gagawa sa akin para maging mas mabuting tao. Hindi lahat ng panalangin ay sinasagot ng Diyos sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang hinihingi nating tamang tao ay hindi dumadating na walang sugat, walang responsibilidad o walang nakaraan. Dumadating siya bilang isang taong huhubog din sa ating pagkatao. Ang tunay na sagot ng Diyos ay hindi lamang ang taong pinagdarasal natin, kundi ang pagbabagong kailangan nating pagdaanan upang maging handa sa pag-ibig. Ang pagmamahal, hindi nasusukat sa dami ng matatamis na salita, kundi sa tibay ng paninindigan sa gitna ng pinakamahihirap na desisyon. Si Miggy, hindi naging mabuting tao dahil perpekto siya, kundi dahil pinili niyang panagutan ang isang batang hindi niya kadugo. Ipinakita niyang ang pagiging ama o ina ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa araw-araw na pagpiling manatili, magsakripisyo at magmahal. Itinuturo rin ang kwentong ito na ang kapaitan at selos kadalasang nagmumula sa mga sugat na hindi pa natin napapatawad sa ating sarili. Ang katotohanan maaaring masakit sa simula, ngunit ito lamang ang may kapangyarihang magpalaya. Ang kasinungalingan, maaaring magbigay ng pansamantalang katahimikan, ngunit habang tumatagal, nagiging tanikala ito sa lahat ng taong sangkot. Ipinapaalala rin ng kwento na ang isang bata hindi kailanman dapat maging sandata ng matatanda. Ang mga pagkukulang, galit at hindi pagkakaunawaan ng mga magulang ay hindi dapat ipamana sa mga anak. Ang bawat bata may karapatang lumaki na puno ng pagmamahal, katotohanan at seguridad. Hindi rin lahat ng paglayo ay pagtalikod at hindi lahat ng pananatili
ay kahinaan. May mga pagkakataong ang pinakamalaking tapang ay ang manatili at akuin ang responsibilidad kahit wala ng obligasyon. Ngunit may mga pagkakataon ding kailangan ng magtakda ng malinaw na hangganan upang hindi na maabuso ang kabutihan ng isang tao. Ang pagmamahal ay may kasamang awa, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangan ng hustisya at pananagutan. Sa huli, ang kapayapaan hindi nagmumula sa pagkakaroon ng perpektong buhay. Dumarating ito kapag natutunan nating tanggapin na ang bawat taong mamahalin natin ay may dalang kwento, sugat at mga laban na hindi natin nasaksihan. Ang tunay na pamilya, hindi nabubuo sa pagiging perpekto, kundi sa araw-araw na pagpiling magmahal, magpatawad at manatiling tapat sa isa't isa. At marahil yun ang tunay na kahulugan ng salitang relax. Hindi pangakong mawawala ang lahat ng problema. Paalala na ang Diyos ang may hawak ng kabuuan ng kwento. Ang hinihingi niya ay hindi ang pagiging perpekto natin, kundi ang pagtitiwala na kahit dumaan sa luha, pagsubok at mga sugat ng nakaraan, may mabuting layunin siyang inihahanda para sa mga taong patuloy na nagtitiwala at umiibig ng may katotohanan. Ano nga ba ang pinakamahalagang aral? Ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng taong walang nakaraan. Naghahanap ito ng taong may tapang na harapin ang nakaraan ng may pananagutan. Sapagkat ang pag-ibig na may katotohanan, pananampalataya at sakripisyo ang siyang bumubuo ng isang pamilyang hindi lamang masaya, kundi isang pamilyang matatag.